Nagiging katatawanan ka daw, Mr. Panelo. Pinagtatawanan ka na lang ng mga kababayan natin dito sa gusto mong mangyari. Matapos mo daw na walang hiyain ang ICC, kayong mga DDS lawyers, matindi yung banata ng ICC, matindi yung paratangan ang ICC katulad ng pagkidnap ko no kay Digong at marami pang iba. Talaga? May gana kayong ipamukha, ipagyabang na kayo ay nag-apply para maging accredited lawyer ng ICC? Akala ko ba bayaran ang ICC? Akala ko ba walang jurisdiction sa ating bansa ang ICC? Di ba sabi ni Harry Roque, ang ICC daw ay nabubuhay lang dahil sa kasong ito ni Digong. Ang pinapasweldo daw sa mga empleyado ng ICC ay galing kay Digong. Ay di ang yaman ni Digong. Hindi totoo yung bilyon-bilyon na ninakaw ni Digong. Hindi totoo yung bilyon-bilyon na kickback din ng mga Duterte. Totoo ba yun, Harry Roque? Nagtatanong lang. Kung kinumpirma nga na itong si Panelo na nag-apply siya na maging accredited lawyer ng International Criminal Court na abala nga ngayon sa sarili ng confirmation of charges hearing laban kay Digong. Naandyan siya ngayon. Naandyan itong mga lawyers na nasa paligid ni Digong ngayon para ko na magpakita nga ng suporta at kung ano pa. Anyway, pero sa guidelines daw ng ICC, siguradong hindi daw papasa itong si Panelo. Ang sinasabi kasi dito, may record of high standing at hindi pa nahatulan sa anumang seryosong krimen. High standing ang labo. Tignan nyo naman ang mga pinagsasabi ni Panelo. Di ba kaduda-duda rin kung bakit naging lawyer ang isang ito? Ang sinasabi rin dito, kailangan may dalawang working languages ka. English at French. Yun yung sinasabi sa mga guidelines. May hindi daw bababa sa 10 taong karanasan sa criminal proceedings bilang hukom o prosecutor. I doubt then. At higit sa lahat, matino. Higit sa lahat, etong si Panelo kasi kilala bilang or sumikat lang ito dahil sa mga Duterte. Dahil sa kanyang pagsamba sa mga Duterte. At hindi yan kakagatin, hindi yan galing. Yung kasikatan ng isang Panelo ngayon ay negatibo at hindi yan papasa sa ICC.